Tahimik muna, huminga ka sandali. Sa mundong puno ng ingay, opinyon, at kompetisyon, may isang uri ng lalaki na hindi sumisigaw pero ramdam. Hindi siya naghahabol ng pansin, hindi umaakyat sa entablado at hindi rin nakikipag-unahan. Pero sa kabila ng katahimikan niya, tila palaging tama ang timing ng kanyang buhay. Ito ang lalaking madalas tawaging Sigma. Hindi dahil espesyal siya sa paningin ng mundo, kundi dahil may kontrol siya sa sarili niyang direksyon. Habang ang karamihan ay abala sa pakikisabay, siya ay abala sa pag-unawa. At doon nagsisimula ang tinatawag ng iba na swerte. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan ang yabang, hindi rin ang pangingibabaw. Pag-uusapan natin kung bakit ang lalaking marunong tumahimik, umiwas at pumili ang madalas na uuwi sa mas malinaw, mas payapa at mas matagumpay na buhay. Kung handa kang makinig, magsisimula tayo. Part 1. Ang swerte ng hindi umaasa sa papuri. Sesunan palatandaan ng lalaking Sigma ay ang kanyang kalayaan mula sa opinyon ng iba. Hindi siya alipin ng approval. Hindi niya sinusukat ang sarili batay sa palakpakan, likes o pagkilala. Dahil dito, wala siyang emosyonal na tali na madaling hatakin. Habang ang iba ay paulit-ulit na nag-a-adjust para tanggapin, ang Sigma ay nananatiling buo. Hindi siya malamig, hindi rin siya manhid. Alam lang niya kung alin ang mahalaga at alin ang hindi. Dahil wala siyang takot na mawalan ng lugar sa grupo, may lakas siyang umalis sa usapang walang patutunguhan, relasyon na nakakasira, at kasunduang hindi tugma sa kanyang prinsipyo. Ito ang unang uri ng swerte. Ang swerte ng hindi nasasayang ang oras at lakas sa maling direksyon. Part 2. Ang kakayahang makita ng babala bago pa ang sakuna. Ang Sigma ay hindi mabilis magsalita pero mabilis makapansin. Stocks ang karamihan ay iniisip kung ano ang sasabihin tungkol sa sarili nila. Ang Sigma ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang galaw ng mata, pagbabago ng tono at hindi tugmang kilos. Hindi ito mahika, ito ay bunga ng tahimik na presensya. Dahil dito, naiwasan niya ang maraming problema na hindi naman niya kailangang danasin. Mga maling negosyo, mga relasyong puno ng red flags, mga taong may tinatagong intensyon. Sa mata ng iba, parang maswerte siya. Sa totoo lang, marunong lang siyang makinig bago magdesisyon. Part 3. Ang lakas ng simple at magaang buhay. Hindi marami ang pag-aari ng Sigma. At hindi rin siya nahuhumaling sa labis. Alam niya na ang bawat sobrang bagay ay posibleng maging pabigat. Kaya pinipili niya ang kaunti pero may halaga. Dahil dito, mabilis siyang makagalaw. Kapag hindi na tama ang sitwasyon, kaya niyang umalis. Kapag hindi na tugma ang direksyon, kaya niyang magbago. Hindi siya nakakulong sa lifestyle na ginawa lang para ipakita sa iba. Ang buhay niya ay ginawa para gumana para sa kanya. Ito ang swerte ng lalaking hindi nakatali. Part 4. Malalim na focus, malaking bunga sa panahon ng distraction. Ang lalaking kayang mag-focus ay nagiging bihira. Ang Sigma ay hindi sabay-sabay kung matuto. Pinipili niya ang isang bagay at nilaliman ito. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya naghahabol ng instant result. Tahimik siyang nagtatrabaho habang ang iba ay nag-aanunsyo. At kapag dumating ang bunga, iniisip ng iba na biglaan. Hindi nila nakita ang mga oras ng katahimikan, pag-aaral at paghasa ng kakayahan. Ito ang swerte ng lalaking may disiplina sa atensyon. Part 5. Maliit na bilog, matibay na ugnayan. Hindi maraming kaibigan ang Sigma. Pero ang iilan ay totoo. Hindi siya pumapasok sa relasyon dahil sa takot mag-isa. Dahil kaya niyang mag-isa, mataas ang pamantayan niya sa mga pinapapasok sa buhay niya. So dahil dito, bihira siyang masaktan ng pagtataksil. Bihira siyang madamay sa drama. At bihira siyang mabigo sa tiwala. Ang mga koneksyon niya ay hindi base sa pakinabang, kundi sa respeto. Ito ang swerte ng lalaking marunong pumili kung sino ang papapasukin sa kanyang mundo. Part 6. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Habang ang iba ay palaging nagsasalita,
Ang Sigma ay mas madalas nakikinig. Sa katahimikan niya, mas marami siyang nalalaman. Naririnig niya ang mga bagay na hindi sinasadya ng iba na ibunyag. Napapansin niya ang galaw ng sitwasyon bago ito maging malinaw sa lahat. Hindi siya nagmamadali magbigay ng opinyon. Hindi siya basta pumapasok sa usapan. Dahil dito, tila laging tama ang kanyang timing. Hindi ito swerte. Ito ay bunga ng disiplina sa sarili. Part 7. Emotional na kontrol, matibay na direksyon. Ang huling palatandaan ng tunay na Sigma ay ang kontrol sa emosyon. Hindi siya perpekto, pero hindi rin siya padalos-dalos. Hindi siya gumagawa ng desisyon sa gitna ng galit, takot o sobrang saya. Alam niyang ang maraming maling hakbang sa buhay ay desisyong ginawa sa maling emosyon. Kaya naghihintay siya, pinoproseso niya ang nararamdaman at saka siya kikilos. Dahil dito, kakaunti ang pagsisisi sa buhay niya. Ito ang swerte ng lalaking hindi winawasak ng sarili niyang emosyon. Ending, conclusion. Ang lalaking Sigma ay hindi espesyal dahil kakaiba siya. Espesyal siya dahil alam niya kung sino siya. Ang swerte niya ay hindi bigla ang dumarating. Ito ay unti-unting nabubuo sa bawat desisyong piliin ang katahimikan kaysa ingay, lalim kaysa yabang, at disiplina kaysa impulsive na galaw. Kung nakita mo ang sarili mo sa mga katangiang ito, huwag mo itong ikahiya. Hindi ka nawawala, hindi ka nahuhuli, nasa ibang landas ka lang. At sa mundong pagod na sa ingay, ang lalaking marunong tumahimik ang madalas nauunang makarating. Manatiling kalmado, manatiling mapagmasid, manatiling tapat sa sarili. Doon nagsisimula ang tunay na swerte.